Kumusta si Pang Tianchong? Lola. Sa loob ng 30 taon, labis kayong naghirap. Ano po ba talagang nangyari sa binti ko? Maaari po ba ninyo itong gamutin? Go. Ibig po ninyong sabihin, may naglagay ng gu sa akin. Tama. Ang uri ng gu na ito ay tinatawag na Ziwo Yin Yang Chong. Araw-araw, tuwing alas 12 ng tanghali, at bandang alas 12 ng hating gabi, ito ay sumusumpong ng isang beses. Ang lugar na may gu ay labis na masakit at hindi kayang tiisin. Parang 100 matutulis na karayom. Paulit-ulit na itinusok doon. Tama po, tama po. Sa loob ng 30 taon, araw-araw ay ganoon po. Lola, natatandaan pa ba ninyo kung sino ang gumawa nito sa inyo? Ang uri ng gu na ito ay hindi pangkaraniwan. Karaniwan, sa Nanjang lang ito matatagpuan. Sa mga nagdaang taon, sa ilalim ng mundo, halos nawala na ito. Nanjang. Nanjang po iyon. 30 taon na ang nakalipas. Nagtungo ako doon para makipagnegosasyon. Ang negosasyon ay nabigo. Tiyak po na noon iyon. Nilagyan nila ako ng gu. Panahon po noon ng tag-init. Nakasuot po ako ng palda. Noon po, naramdaman ko lang sa aking binti, na kinagat ako ng lamok. Wala po akong naramdamang sakit noon, kaya hindi ko na pinansin. Sa mahigit 10 taon na ito, mas lalo po itong sumasakit. Pang Tianchong. Dahil po nakita na ninyo, kung gayon, maaari po ba ninyo itong gamutin? Hindi na yon kailangan tanungin. Lola, tusukan ko muna kayo ng karayom. Para gumalaw ang mga meridians ninyo. Pagkatapos, ilalabas ko ang gu. Magtiis lang kayo ng kaunti. Kumusta? Ito ang gu na pinipilit palabas. Nagsisimula ng gumalaw. Lola, magtiis lang kayo ng ilang minuto pa. Ito ang Shenki na nagmumula sa kanya. Grandmaster. Kumuha ng papel. Lola, simula ngayon. Maaari na ninyong itapon ang inyong tungkod. Mula ngayon, malaya na kayong makakakilos. Tumayo kayo at subukang lumakad ng ilang hakbang. Maaari na po ba akong lumakad? Hindi na yon kailangan tanungin. Talagang gumaling na po. Hindi na po talaga masakit. Lola, sa wakas, hindi na kayo maghihirap pa. Oo nga po, oo nga po. Pang Tianchong, maraming salamat po sa inyo. Ay, huwag na kayong magpasalamat. Sa hinaharap, kapag bumisita ako sa tindahan ninyo, at lumafang ng lumafang, kayo. Huwag lang kayong maghahinayang. Sino po ba ang maghihinayang? Ganoon po ba ako kaliit ang pag-iisip? Hindi na yon kailangan tanungin. Ginoong Pang. Sa pagkakataong ito, si Lola, ay may malaking utang na loob po sa inyo. Sa hinaharap po, sa lungsod Bayancheng. Basta kailangan ninyo ang aming pamilyang luo. Huwag po kayong mag-atubiling sabihin. Hoy, matanda, hindi ba sinabi mo? Ito ay tadhana. Hindi na kailangang tandaan pa. Hindi ba't binigyan niyo ako ng isang Supreme Card? Aba, tabla na tayo ngayon. Hindi po iyon maaari. Fu, ikaw ang bahala dito. Para kay Ginoong Pang, ilipat ang 10 milyong bilang bayad sa pagpapagaling. Opo. Hindi na talaga kailangan. Kayo, napakabait niyo naman. Nararapat po ito, nararapat po. Hoy, ikaw ba si Pang Tianchong? Ako nga ito. Sino ka? Hawak namin ang kaibigan mong si Dingtay. Bibigyan ka namin ng 30 minuto para makarating sa bar ng pulang Mandarin Duck. Kapag nahuli ka ng isang hakbang, puputulin ko ang isang kamay niya. Ano? Ano? Anong sabi mo? Ha? Sino sa inyo ang nakakaalam kung nasaan ang bar ng pulang Mandarin Duck? Ha, nasa hilagang bahagi po iyon ng lungsod, sa Changcheng Road. Teritoryo po iyon ng Pangkat Baiho. Fu, anong nangyari kay Ginoong Pang? Lola, maraming salamat sa inyong pagtanggap. Magkikita pa tayo muli. Ay, anong nangyari kanina? Pakiramdam ko po, bigla na lang akong kinilabutan. Galit si Ginoong Pang. Hindi sinasadya, ang inilabas niyang masamang aura ng pagpatay. Mukhang ang Pangkat Baiho sa hilagang lungsod. Ang nakapukaw ng galit niya. Ang puno'y nagnanais manahimik, ngunit patuloy ang pag-ihip ng hangin. Lola, kailangan ko po bang ipaalam sa pulisya, at magpadala ng maraming tao doon? Hindi na kailangan. Isang maliit na Pangkat Baiho, ay hindi kalaban sa kanya. Ikaw ba si Pang Tianchong? Nasaan ang kaibigan ko? Huwag kang mag-alala, maayos ang kaibigan mo. Nandoon siya ngayon.
Nakikipagkwentuhan sa aming mga tauhan. Mabuti kung gayon na walang nangyari sa kanya, kung may mangyaring masama sa kanya. Kayo. Lahat kayo ay mamamatay. Ikaw. Hoy, boss, nandito si Pang Tianchong. Nagdala ba siya ng kasama? Hindi, siya lang mag-isa. Dalahin siya dito. Opo. Sumama ka sa amin. Tay. Boss. Nandito na si Pang Tianchong. Tay, huwag kang mag-alala. Ako ang kukuha sa iyo. Ikaw si Pang Tianchong. Ako nga. Ikaw, boss. Ako ang pakay ninyo. Dahil nandito na ako, palayain niyo ang kaibigan ko. Ako na ang makikipag-usap sa inyo ng dahan-dahan. Kuya Chong, nandito ka na rin sa wakas. Ding Tay. Lumabas ka at hintayin ako, may sasabihin lang ako sa kanila. Ikaw lang mag-isa, ayos lang ba? Sige na. Aba. Napakalaki ng inyong inilaan. Napakadaming inihanda. Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin sa akin, Pang Tianchong? Kaming mga nasa ganitong linya ng trabaho, pera lang ang pakay. Sa totoo lang, may nag-alok ng 300,000 para bilhin ang isang binti mo. Sabi nga sa kasabihan, pag tumanggap ka ng pera, kailangan mong tapusin ang trabaho, kaya huwag mo na akong sisihin, ha? Naiintindihan mo ba? Ang tao ay namamatay dahil sa yaman, ang ibon ay namamatay dahil sa pagkain, di ba? Kung may mag-alok sa'yo ng 1,000,000, para mamatay ka. Gagawin mo ba, lintik, sugod? Ha? Anong nangyayari, multo ba yan? Naglakas loob pang gumamit ng kutsilyo. Matanda. Huwag ka lang tumunganga dyan. Hindi ba may alam ka ring konti, bakit hindi ka sumali? Makipaglaban ka. Pang Tianchong, inaamin kong napakahusay mong lumaban, at ikaw ang pinakamahusay na nakita ko. Pero, kaya mo bang talunin? Ang katotohanang hawak ko, ha ha ha. Nako. Nainis na, nilabas na, ang pambato nyo. Sige na. Barilin mo na. Nakatayo lang ako dito ngayon. Kung gagalaw ako kahit kaunti, hindi ako bayani. Hoy Pang, huwag mo akong pilitin. Lumuhad ka, kung hindi, babarilin kita, babawasin na. Sige. Bamaling ka, barilin mo na. Ang langgam ay langgam pa rin. Kahit may baril ka. Isa ka pa rin. Langgam na may hawak na baril. Boss, bilisan mo na, barilin mo na, patayin mo na yang buwisit na yan. Paano nangyari yan? Tao pa ba siya? Ituloy mo. Hindi ba may bala pa sa baril mo? Sige, barilin mo pa. May baril sila, may baril. Kuya Pang, ayos lang kaya siya? Ay, kung si Kuya Pang. Patayin nila, papatahimikin din ako. Hindi pa ako kasal. Hindi ko pa na-enjoy ang magandang buhay, ang bata ko pa. Tapos na sila. Ngayon, ako naman. Panginoong Pang, maawa po kayo, Panginoong Pang. Maawa po kayo, maawa, kayo ang bumaril sa akin kanina. Bakit hindi ninyo naisip na maawa sa akin? Panginoong Pang, ito po. Kapag pinatawad ninyo kami, ang buong pangkat maiho. Susundin po namin kayo ng walang alinlangan, kami po ang inyong aso. Sino po ang ipapakagat ninyo, siya po ang aming kakagatan, pangkat maiho. Sa wakas, umaamin ka na sa tunay mong pagkatao, alam ko na yan noon pa. Ikaw ang pangkat maiho, ang lintik na yan na Liu ang apelyido.
Ako po si Liu Wancho. Maestro Pang, pakiusap po, maawa po kayo. Patawarin po ninyo kami, huwag kang mangarap. Gumawa ka ng mali. Kailangan mong magbayad. Isasaalang-alang ko na lang. Na iginapos nyo lang ang kaibigan ko. At hindi naman siya napinsala ng matindi. Ngayon, patatawarin ko muna ang buhay ninyo. Salamat po, Maestro Pang, sa pagpapatawad sa aming mumunting buhay. Anong Maestro Pang? Tawagin mo akong maestro, para itong espesyal na pagtuturo, isang maestro para sa mga tulad ninyo. Kung manggahas pa kayong gumawa ng masama muli, ipagpapatuloy ko ang pagtuturo sa inyo. Naiintindihan niyo ba? Opo, naiintindihan po. Naiintindihan po, at saka, may 3 utos ako sa inyo. Una, ang nangyari ngayong gabi, walang sino man ang dapat magsabing kahit kanino. Kontrolin mo ang mga tauhan mo. Kung sino man ang manggahas magsalita, kahit isang salita, baliin mo ang binti niya. Kung hindi mo gagawin, ako ang babali ng binti mo. Opo, sigurado kong kokontrolan ko sila ng maayos. Hindi po sila magkakalat ng kung ano-ano. Ikalawa, magpadala ka ng tao para baliin ang isang binti ng binata ng pamilyang Zuo. Hindi ba gusto niya ang isang binti ko? Gagantihan ko siya sa sarili niyang paraan. Ibabalik ko lang sa kanya. Kaya nyo yan. Opo, agad kong susundin po. Ikatlo, sa susunod na hihingi ako ng tulong sa pangkat baiho. Dapat ay agad kayong dumating kapag tinawag ko. Kung manggahas kayong magpatumpik-tumpik, babaliin ko ang binti mong parang sa aso. Opo, sigurado po kaming susunod sa bawat salita ni Maestro Pang. Buong puso po kaming susunod. Mabuti. Aalis na ako. Magpatuloy na kayo sa paglalaro. Paalam po, Maestro Pang. Boss Liu, malaking kapalpakan po ang nangyari sa atin ngayon. Kung kumalat ito, sa hinaharap, ang pangkat baiho natin sa mundo ng krimen, paano na tayo makakakilos? Tumahimik ka. Manahimik kayong lahat. Ang nangyari ngayon, kung sino man ang manggahas magkalat nito, kahit isang salita, lalaplapin ko ang balat niya. Hindi pa ako kasal. Hindi pa ako nakakaranas ng kasiyahan. Sa magandang buhay na ito, napakabata ko pa. Ding Tai, anong ginagawa mo? Anong pinagsisisigaw mo? Tara na, umuwi na tayo. Kuya Pang, hindi ka patay. Ano bang pinagsasabi mong walang kwenta? Ako, ang kuya mo, walang makakatapat sa akin sa buong mundo. Mga hamak na basagulero, anong magagawa sa akin? Pero narinig kong may baril sila. Akala ko pinatay ka na nila. Makakapatay ba sa akin ang isang sirang baril? Tama. Yung si Zuo Biao nung nakaraan. Hindi ka nga napatay. Ayos lang din ngayon. Sige na, umuwi na tayo. Kailangan ko pang umuwi para kumain. Ipaalam sa ating mga kapatid na huwag nang guluhin ulit ang Pang na iyon. Kundi, sila ang mananagot. Hindi na po kami magtatangka. Talagang hindi na po kami magtatangka, boss. Itong nangyari ngayong araw, hindi mo ba naramdaman na may kakaiba? Anong kakaiba? Noong panahong iyon, sinabi ni binata ng pamilyang Zuo, ang Helong Hui, nakipaglaban kay Pang Tianchong. Si Zulong na iyon, nakipagsukatan ng lakas sa Pang na iyon, parehong nagtamo ng internal na pinsala. Hindi ba ito panluloko sa atin? Oo nga. Talagang nagsinungaling ang taong iyon. Si Zulong at ang Pang na iyon, nagtapos ng tabla ang laban, at parehong nasugatan pa. Ang Helong na iyon at ako, ay parehong walang pinagkaiba, kahit pa 10 Helong, na pinagsama-sama. Hindi pa rin sila makakatapat sa Pang na iyon. Tama nga. Naloko tayo. Sila. Sigurado nang alam na nila, ang lakas ni Pang Tianchong, kaya sadyang pinakilos tayo. Kaya pala diretsong, naglabas ng 300,000. Ito ang perang pambili ng ating buhay. Boss. Itong bagay na ito, hindi pa tayo tapos sa kanila, kailangan nating singilin sila. Anong pag-uusapan? Sige, putulin ang binti ng hinayupak na iyon. Saktong-sakto, ito rin ang utos ng Pang na iyon. Opo. Gawin yan. Ayos. Chen. Ano ang ginagawa mo rito? Nakaupo lang. Naghihintay sa kuya. Tabi. Ay. Bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Anong nangyari? Si Papa.
Papa. Anong nangyari sa papa natin? Bagong balik ka lang. Natatakot si mama na makadagdag sa iyong pasanin, kaya hindi niya ako pinayagang sabihin sa iyo, pero hindi ko na talaga kaya. Kapatid, huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, ako ang kuya mo ang bahala. Ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay, nang walang itinatago, sabihin sa akin ang lahat. Kuya. Sa totoo lang, ayaw ko sanang sabihin sa iyo, natatakot ako na kapag nalaman mo, wala ka ring magagawa, dagdag problema lang. Pero kahapon, nalaman kong mayaman ka pala. Naisip ko, baka matulungan mo si tatay. Nasaan na ba si tatay? Nasaan na ba si tatay? Siya. Nakulong siya. Nakulong. Anong nangyari? Huwag kang umiyak, bunso. Ikaw, huwag ka munang umiyak. Sabihin mo muna sa akin, bakit nakulong si tatay? Bakit nakulong si tatay? Dahil sa pagbebenta ng droga. Pagbebenta ng droga. Pero, biniktima lang siya. Hindi kailanman, gumamit si tatay ng ganoong bagay. Siya ay isang matapat na tao. Pinapatakbo niya ang sarili niyang kumpanya. Pero may nagtangkang man-ire sa kanya nang walang dahilan. Kuya, kailangan mong tulungan si tatay. Bunso. Kailan nangyari ito? At sino? Ang nagpahirap kay tatay. Alam mo ba? 3 taon na ang nakalipas. Nahatulan si tatay ng 7 taon. Kung sino ang nagpahirap sa kanya, hindi ko rin alam. Ayaw sabihin ni nanay sa akin. Sabi lang niya, sila ay mga taong hindi natin kayang kalabanin. Alam ko. Si nanay ay isang mabuting tao lang. Wala siyang kapangyarihan. Ako rin ay isang estudyante lang. Wala tayong magagawa para iligtas si tatay. Pero kuya, bumalik ka na. Ikaw ay isang napakagaling na tao. Pwede mo bang tulungan si tatay para makalabas siya ng maaga? Bunso. Huwag kang mag-alala. Siguradong ipagtatanggol ni kuya si tatay at lilinisin ang kanyang pangalan. Ilalabas ko siya sa kulungan. Magtiwala ka kay kuya. Oo, kuya, nagtitiwala ako sa iyo. Ngayon, mag-aral ka lang ng mabuti. Pinapangako ni kuya, sa loob ng 1 buwan, ipapakita ko sa iyo na makakabalik na si tatay. Talaga? Oo naman. Tayo, umuwi na muna tayo. Bukas, kuya, ililibre ko kayo ng masarap na pagkain. Sige ba? Sige. Magbihis ka muna. Tara na.